bulong. Sarap. Kamahal kang bulong. Pero ang dosage daw yun. Hi everyone! Magvo-voice record ako ngayon kasi wala dito masyadong ganap kundi ang maglaro ang mga bata. Nagkaroon po pala ako ng instant 3 na mga anak. Kaya happy big family kami ngayon. Hindi ko alam kung bakit nauuso yung pagpupok ng pagpupok. Dala na lang siguro ng ibang klima ngayon dahil umiinit, umuulan. Kaya nakiusap sa akin yung kapatid ko na kung maaari alagaan namin muna si Heather dahil nga po siya ay working papa. Ayaw niya po kasi mag-absent, sayang naman talaga yung sasahurin mo, diba? Kaya habang nagpapagaling ang kanyang mama, ako muna ang mama niya ngayon. Buti na lang at napakabait na bata at may takot talaga siya. Marunong talaga siyang pagsabihan. Kaso medyo may problema dahil Englisherang Prague ang aking pamangkin. Panag-uusap kasi sila ng kanyang mama ay English talaga. Kaya ito, nag-aaral kami ng yes or no. At buti na lang yung tatay niya hindi gaano marunong mag-English kaya nakakaintindi siya ng Tagalog. Kaya ito, nagtagalog naman kami. Pero may panlaban ako sa pag-English na yan dahil yung anak ko, yung dalawa kong anak ay marunong mag-English kaya yung English sila. Tapos kaming dalawa nagbabantay, ayun lang, yes or no, don't run, stop running, ganun lang. Ganun na yung mga simpleng English namin. Ang hirap din pala pag maraming anak, nakakapagod. Habol dito, habol doon. Diyos ko. Ako pa naman ngayon ay bawal tumayo ng matagal. Bawal yung mapagod ba, yung hips. Kaya yan, yung asawa ko yung napagod talaga kasi siya yung nagbabantay talaga ng mga bata. Pagpasensyahan nyo na po kung maingay yung background ko. Kasi nasa gilid ako ng kalsada kaya maingay. Buti na lang talaga parehas kami isip bata. Kaya hindi talaga kami nahirapan magbantay sa kanila dito sa pinaglalaroan nila. Kaya ako nag-enjoy sila, nag-enjoy din kami mga matatanda. Gusto ko sana mag-slide kaso naisip ko yung likod ko pala, hindi pwede, baka lalo hindi ako makalakad. Yung mga nagtatanong kung ano nangyari sa akin, ito po yung nangyari sa akin, na-explain ko. Lagi po kasi akong nadudulas, nung mga time na yun, hindi pa ako nagbabawas ng timbang. Pagka nadudulas ako, lagi nakakatama yung sa may petan ko. Nung mga time na yun ay 65 kilos ako, kaya yung time na nakatama yung pet ko, talagang malakas siya kasi nga po mabigat yung katawan. Kaya nung naisipan kong mag-diet, tapos magbuhat ng mga mapipikat, ayun, dun na trigger. Kasi nga po, medyo parang nagka-fracture na yung sa bone ng sa may puwetan ko. Kaya medyo nararamdaman ko yung sa may hips. Masakit na po siya pag naglalakad, tapos nangangalay na pag sobrang tagal na nakatayo. Yun yung mga nararamdaman ko. Nagpa-check up ako, under observation pa po siya, pati na rin yung sa kamay ko. Kaya wag kayong laging magpapadulas. Aksidente naman yun, hindi naman natin yung ginusto. Kaso, yun nga lang po, lagi tayong mag-iingat kasi baka yun yung pinakauna-unahang hindi tayo makalakad. Napakahirap po pag nakatama yung ating spinal cord kasi doon tayo bumabase pagka nakakalakad tayo. Yung mga natin para makagalaw tayo. Kaya mahirap pagka na-injured yung spinal cord. Kaya tayong mga mami, lagi tayong mag-ingat pagka naglilinis tayo, naglalaba kasi nga matudulas yung mga sabon. Kaya kailangan natin laging mag-ingat, doble ingat. Mas maganda na unahin natin ang ating sarili na alagaan kasi pag tayo ang nagkasakit, hindi natin maalagaan ang ating mga anak. So, mas kawawa yung mga anak natin pag tayo ang nagkasakit or nagkaroon ng karamdaman. Doon ka sa isa doon. Sa isa ka. Be, yung katawan mo bang yan mo? Ganyan. Katawan. Tumba-tumba ka. Oh, papap, andi seder. Tumba ka. Tumba. Tapos babalikan niya, babalikan. Matry man daw. Sakit ata. Ayaw niya na nga. Ano mo na doon, nag-climb. Hey, nurse! Go na, dali na. Uy! Saan mami? Pagod yung nagbabantay. Heather? Ha?
Dali na, pag-slide na kayo. Ay, hindi dyan, doon. Dito, dito, dito. Dahan-dahan. Ibanan mo na. Yay! O dali na, patapos na tayo. Up. I don't know. I don't know. Uy, dito ka. Dali na. May books pero bawal. Yung naihatid na namin yung mga bata sa kani-kanilang mga magulang. Kani-kanilang mga magulang. Nagtanong kasi yung kapatid ko kung anong nangyari sa kanilang anak dahil nga po pag uwi sa kanila, tulala tapos lagi daw tulog. Kaya bro, yan yung mga kasagutan kung bakit tulala at laging tulog ang inyong anak pag uwi dyan sa bahay nyo. Dahil pagod siya sa maghapong kakalaro. Tingnan mo naman kung gaano siya kakulit. Dahil nga po minsan lang sila lumalabas. Pag may time, yung kapatid ko, doon lang sila lumalabas. Kaya yan, na-enjoy na sobra ng bata. Sobra ang laro niya talaga dyan. Napaka-hyper. Kaya nag-enjoy din kami nakasama yung aking pamangkin. Kasi hindi lang talaga siya napakabait na bata, napaka-smart pang bata. Talagang pati ikaw mapapa-English nang wala sa oras. At dahil nga po patapos na po kami, ayan, may last minute pa silang pahabol na maglalaro daw muna sila ng konting-konti na lang para daw matapos yung time nila bago kami umuwi. Masulit nila. So, yan lang naman yung quality time namin na magkakasama. Thank you for watching everyone. Bye!